What's up mga bay? It's your bay, U-Bag Rider. Nakita nyo naman siguro ang thumbnail. Ito ay tungkol sa isang motorista na nakagamit ng aftermarket elbow at stock canister. Pero hinuli pa rin siya ng LTO at pinamulta ng 5,000 pesos. Meron ba itong basihan or huli lang sila ng huli na walang sinusunod? So alamin natin ang legalities nito. Panoorin niyo po ang vlog hanggang dulo para malaman. So, intro! Kamusta po kayong lahat at welcome po sa vlog natin ngayon. Now, maraming salamat po sa inyong panonood at huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe dahil marami pa tayong topics na kagaya nito ang i-discuss in the future, pati na rin mga tips and tutorials para makatulong sa ating pagmomotor. Kagaya nga ng nasabi ko sa intro ay talagang hindi ako makapaniwala na may hulihan pala na ganito. Sino ba naman ang mag-aakala na sa paggamit lang ng stock canister, okay, na with aftermarket elbow na which is daing, ay huhulihin ka at pagmumultahin ng 5,000 pesos dahil ito daw ay pasok sa modification. Diba napakasakit isipin, lalo na stock canister lang naman ang gamit mo tapos ito pang mangyayari. Alam naman natin na pag stock canister lang yung gamit mo ay stock sounding pa rin yung pipe. Pwera na lang siguro kung nakagamit siya ng open pipe, so understandable siguro, diba? So possible ka talagang mahuli niyan kapag aftermarket or open pipe ang gamit mo, lalo na wala kayong certification galing sa LTO. Come to think of it, hindi naman nakaka-compromise ng safety ng motor kapag ikaw ay nakagamit ng aftermarket elbow with stock canister, di ba? So sa tingin nyo, bakit pa kaya hinuli ito ng LTO agent? Ngayon, alam naman natin na ang stock mufflers kalaunan, lalo na yung mga elbows, ay talagang kinakalawang yan. Kaya ang option natin para makatipid is papalitan natin yung elbow ng stainless or bibili tayo ng aftermarket elbow. Ang best example po dito is yung XRM na motor, okay? Ang elbow kasi niya ay sobrang exposed sa ulan, sa init, sa putik, sa alikabok. Kaya madali itong kinakalawang, lalo na't hindi palagi linilinisan ng may-ari nito, kaya madali talaga siyang kinakalawang. Ngayon, ang malaking katanungan ng lahat, legal ba ang kanilang paghuhuli? Now, ayon sa Republic Act 4136, now sa ating pong binasa ay wala pong specifically nakalagay na bawal gumamit ng aftermarket or replacement elbow. Ang nakalagay lang doon ay hindi dapat pinuputol or tinatanggal ang tambutso sa ating mga motor. Habang sa Department Order 2010-32 or yung Harmonization of Motor Vehicle Classifications of LTO and LTFRB, based sa Section 5.2.7 which says Modification of Handlebar and Muffler. Ang sabi daw ng LTO agent na humuli sa kanya ay ang muffler niya daw ay modified kaya siya ay nahuli. So kung pagbabasihan ng legalities ng guideline na ito is unfortunately huli talaga kapag gumamit ka ng aftermarket elbow or replacement stainless elbow dahil ito ay saklaw or pasok sa Department Order 2010-32. Sa tingin nyo, makatarungan kaya ang ginawa ng LTO agent? Now ngayon, sa pagkaintindi ko, so ibig sabihin kapag nasira yung stock muffler ninyo ay wala kayong choice kundi bibili kayo ng brand new na stock muffler which actually cost more. Okay? Compared sa pagpalit lang ng elbow ay hindi siya lalagpas ng 1K or maximum na siguro yung 1.5 depende sa motor ninyo. So talagang napakagastos po talaga pag bibili kayo ng original or stock na muffler. Ngayon, given na pumasok sa modified muffler ang ginamit ng nahuli, pero if ako ang nasa lugar ng enforcer na yon ay talagang
pagbibigyan ko at i-educate ko na lang yung violator at bigyan ko siya ng chance. Kagaya nga ng ginagawa ni Colonel Busita, so kinakausap niya yung mga violator at binibigyan niya talaga ng chance para magbago or makorek yung kanyang pagkakamali. Hindi yung diretso na huli kagad at mag-issue ng ticket or TOP, talagang kawawa din talaga yung driver. Yan kasi yung mga mali or yung mga mostly na ginagawa ng mga law enforcers ngayon is talagang automatic na hinuhuli agad nila yung mga violators at hindi nila binibigyan ng chance. Pero kung yung motorista hindi pa rin natuto at na-caught na naman sa pangalawang pagkakataon ay talagang automatic na huhulihin na talaga yan. Sa case kasi na ito, yung kung tutusin, hindi naman ito nakaka-compromise ng safety ng motor at hindi naman ito outrageous sa sound, kaya sana binigyan na lang nila ng chance. Kaya depende talaga kung sino yung manghuhuli, kung anong sa tingin niya ang tama or mali, or kung sa tingin niya na dapat hulihin kagad yung violator para matuto kagad sa kanyang pagkakamali. Kaya tayo mga riders ay dapat mag-follow tayo sa guidelines palagi para iwas huli at sakit ng ulo sa pambayad ng penalty sa mga nagawa mong violations. Kaya ang lesson po dito is to minimize modification sa ating motor, lalo na't alam naman natin na ito ay pinagbabawal, Ang hirap talaga pag may sakit kang upgradeitis. Kaya make sure kapag meron man kayong babaguhin sa motor ninyo, meron kayong i-upgrade or meron kayong bibili na accessories, make sure na talaga na hindi yan hinuhuli para hindi na kayo mamroblema kung may huli ba yan or dapat pa kayong magtago or habaan yung leeg nyo para hindi kayo mahuli sa checkpoint, okay? So, be aware at dapat alam ninyo kung ano yung mga pinagbabawal para wala tayong problema sa pagbiyahe. Kaya mga bay, panoorin nyo po ang mga vlogs na nasa playlist ng channel ko dahil marami po akong mga ginawang vlogs tungkol sa hulihan para to raise awareness sa mga kapwa riders natin. Okay mga bay, if nandito pa kayo sa vlog na to or sa part na ito ay maraming salamat po sa panonood. Now, before natin i-end yung vlog ay magsha-shoutout muna tayo. Okay? So, special shoutout pala kay Robinson Carbonell. He's from Davao City. So, siya po yung nahuli na nakagamit ng aftermarket na elbow sa kanyang stock na canister. So, shoutout po sa iyo, sir. Shoutout kay Payne Recudo, Ray Rose Masalta, Daily Rider PH, Sammy Morales, Blanche Rider, kay Omar, kay Arion Cabasa, kay Lingling, shoutout sa inyo, kay Zuriel Paul, Hash Aguelo, kay Sir June Almodiel, shoutout sa iyo sir, at kay Sir Domsky. Kung nagustuhan nyo man yung vlog natin ngayon ay please don't forget to subscribe. Also, like and also share this video para na rin malaman ng mga kapwa na riders natin para ma-aware sila sa mga ganitong klaseng hulihan at para makaprepare na rin sila. Sana meron kayong natutunan sa vlog natin na ito at maraming salamat po sa inyong panonood. So sa mga gustong magpa-shoutout dyan, maglagay lang po kayo ng hashtag YouBackRida kagaya ng nakikita nyo sa screen. Okay? So kung meron man kayong suggestions o gusto ninyo na i-topic natin, maglagay lang po kayo ng comment. Okay? Mag-comment lang po kayo down below para magawa natin ng content. At kung sa tingin ninyo na meron man akong na-miss sa vlog na ito, paki-comment din po down below para malaman din natin yan. Meron man mga ibang kamotorista natin dyan na naka-experience na kagaya nito na nahuli, na nakagamit ng elbow, or meron kayong mga instances or yung mga unexpected talaga na huli na inakala nyo na okay lang, hindi pala, hinuhuli pala. So, share nyo lang po yan lahat. Maglagay lang po kayo ng comment down below para mabasa yan natin at gagawin po natin yan ng vlog. So, maraming salamat po sa inyong panonood. I appreciate all your guys' support. So, malapit na po tayong mag 20k subscribers. So, maraming salamat po. Thank you po sa inyong lahat. Kaya, subscribe na po kayo para ma-hit na natin yung 20k at malay natin merong mag-sponsor at mag-giveaway na tayo. Okay? So mga bay, dito ko na po yan yung vlog. Maraming salamat sa panonood. I'll see you guys in the next one. Ride safe. Peace to all and appear!